Good morning mga ka-hoops. Today, ang topic naman natin ngayon ay ah, about no, yung nangyaring no, yung nangyaring meeting kasama si Bongbong, um, or hindi naman pala si Bongbong yun, parang isang head ng military, yung speaker dun sa meeting na yon, at sinabi niya na yon ng pambubomba ng water cannon ay ng China with our Philippine Coast Guard ay isang uh, paglabag sa existing laws at sa pagiging isang kasi yung China most of the time ang sinasabi nila most of the time ang sinasabi ng China kaibigan nila ang Philippines, no. Pero dun sa mga nangyayari doon, na panghihimasok mo dun sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi yun gawain ng isang kaibigan. So sinagot naman nung tarantado talaga yung Chinese, no. Sinagot naman niya ng pangalan nito. Sinagot naman niya na kasi daw yung Philippines daw ang nagpapasimuno daw ng gulo, at nagtitwist nung news or ng story. So parang siya yung doon. And andun naman yung andun naman yung videos kung saan makikita naman kung paano nila binubomba yung Philippine Coast Guard, diba? Makikita naman. So yung kasing video ay malaking evidence yun na yung sinasabi ng isang country ay totoo, at ang sinasabi naman ng isa na kasinungalingan yun ay at least yung tao na ang magsabi kung alin ang totoo. Pero again, masasabi ko lang, bobo lang yung country na magsasabi na ikaw yung tapos ikaw yung inaapi, diba? Parang kung siraulo ka ay yun ang isipin mo. Kaya for me ay siraulo yung China, no? Although hindi ko naman masisisi yung mga statement ng mga officers ng China, because yun naman talaga ang nila yun naman talaga ang trabaho nila. Hindi sila naglalaro sa emotion. Hindi yun ang trabaho nila, yung isipin kung ano yung emotion nila, hindi para isipin kung ano ang tama at mali, at kung ano yung pinaglalaban ng country nila, anong stand, di ba? Kasi natawag ka pang officer kung hindi mo ipaglalaban yung otherwise ka na, dito sa Pilipinas kasi pwede kang makasuhan ng treason. Pwede kang makasuhan ng gano'n. Parang inaano mo yung tinatraidor mo, yun ang ibig sabihin ng treason. Tinatraidor mo yung country kung saan ka nakatira. Kung iba yung magiging statement. Ngayon din, lumalabas din na parang medyo lumilinaw na yung balita na napasa ko rin, na parang talagang si Duterte yata talaga ang nagbigay no pangako. Siya siguro talaga nagbigay ng pangako
sa mga Chinese na I think na aalisin yung PRP Sierra Madre doon nakasadsad or intentionally isinadsad natin to claim those areas, no? So kasi ang labanan kasi kung sino mauna eh. Parang ganun eh. 'Di ba? Parang useless kasi yung UNCLOS. 'Di ba? Parang useless yung kasi walang sumusunod. Parang pagka malakas kang country, pwede kang hindi sumunod. 'Di ba? At walang nangyayari. So, yung batas kung ang batas kasi once na ginawa tapos wala namang police o walang reinforcement o enforcement of the law ay useless yun. Diba? Useless yun. Tulad ng Pilipinas, nanalo siya doon sa ano. Actually, ang intention naman talaga ng Pilipinas doon at hindi rin ang expectation ng Pilipinas doon ay once na nanalo sa UNCLOS ay makukuha niya yung West Philippines Sea. Hindi naman ganoon talaga ang intention. Ang intention nila doon talaga ay patunayan na tama yung stand ng Pilipinas. Kasi basically, kahit hindi ka dumaan sa batas, diba? Kahit hindi mo daanin sa batas, ang daanin mo na lang ay sa common sense. Common sense lang. Doon mo lang daanin ay di hamak na panalo na ang Pilipinas, no? Common sense ang pag-uusapan mo. Kasi tingnan mo nasaan yung Pilipinas, nasaan yung China, sobrang layo na doon sa claim niya. At yun ay kabubuhan. Diba? Yung entire South China Sea ay i-claim mo sa'yo dahil lang ng isda yung mga kapamilya mo swapang. Kasi swapang yun eh. Diba? Swapang yun. Yung, alam mong ang layo-layo na ng bakuran na yun eh. Doon pa ng mangga. Walang pinagkaiba yun doon sa nangyayari sa akin na nanakaw ng mangga. Parehas lang yun. Diba? Alam mo may bakuran yun at naka-include yung bakuran na yun ay mangunguha ka ng mangga doon. Yun ay kabubuhan. At ang sasabihin mo ay kasi nakalaylay kasi yung sanga dun sa bakuran ko. But actually, yung batas ay nagsasabi na hindi porke nakalaylay yung twigs, yung sanga nung nung mangga ko sa bakuran mo, eh pwede mo nang kuhanin yung bunga nun. Hindi ganun ang batas. Ang sinasabi ng batas ay kung nakalaylay yung twigs ng isang puno na may bunga doon sa bakuran mo, ang kailangan mong gawin ay putulin yung sanga na nakalaylay doon sa bakuran mo. At hindi para sungkitin yung bunga nakalaylay sa'yo. Hindi yun ang sinasabi ng batas. Ang sinasabi ng batas ay kailangan pwede mo putulin yung sanga na nakalaylay sa bakuran mo. At kung hindi mo puputulin, hindi mo pa rin pwedeng pakialaman yung bunga noon. Yun ang sinasabi ng batas. Ang pwede mong gawin ay hantayin na mahulog yung bunga sa loob ng bakuran mo, and that's the only time na pwede mong kuhanin yung bunga. Yun lang. Pag napunta na yung bunga doon sa bakuran mo mismo, nahulog na. So yung iba kasi akala yung batas ay sinasabi na once na lumampas yung sanga ng isang punong may bunga ay pag-aari niya na yung bunga niya. Hindi ganon. Kasi ang batas ang tinitingnan kasi niya ay yung convenience mo para hindi ka magwalis ng dahon, para kung gusto mong magsampay doon sa area na yun ay makakapagsampay ka at hindi naliliman ng puno, para yung bubong mo ay hindi malagyan ng
yung dahon na kadalasan ay nagiging cause ng ng pagkasira ng bubong. Yun ang intensyon ng batas. Hindi para bigyan ka ng karapatan na pakialaman yung bunga ng may bunga. Hindi yun. Iba yung sinasabi ng batas. Kaya lang yung iba na ignorante sa batas. Yung iba na ignorante sa batas ay ginagamit yun para kuhanin yung bunga ng at makinabang. Diba? Yun ang ginagamit na actually hindi niya puputulin yung sanga, kundi kukuhanin lang niya yung bunga para makinabang siya. Yun naman ay kung maayos naman kayong magkapit-bahay ay hindi ka naman pipigilan ng may-ari, di ba? Hindi ka pipigilan ng may-ari. Nakuhanin mo yun. Di ba? Kasi very rin yun. Problematic sa side ng may-ari na makisabi sa iyo na pwede bang tumawid sa bakuran mo at kukuhanin ko lang yung bunga ng mga mangga ko sa loob ng bakuran mo, di ba? So the mere fact na yung hindi na ikaw ang nagwawalis, hindi na ikaw ang nagwawalis doon sa mga kalat na dinulot ng pagkahulog ng dahon ng mangga, wala ka na actually common sense ang pag-uusapan doon, dapat wala ka ng hindi mo na dapat kuhanin, di ba? Ibigay mo na sa kanila. Although hindi nga yun din ang batas, hindi yun ang batas, gusto ko lang laruin na hindi yun ang batas, hindi natin ginugulo yung explanation ng batas pagdating doon. Nananatili pa rin yun na nasa pag-aari nung may-ari ng puno. So, nasa kanya pa rin yun. It's up to her kung gusto niya kahit hindi mahulog yung bunga ay ibigay niya na doon sa tao na may-ari naman ng may-ari naman ng puno, bakuran. Ibigay mo na. Kasi din naman parang common sense at saka pakikisama na rin sa mga kapitbahay mo. Pero yung katulad nung ginagawa ng China na di ba, tapos kung mapapansin niyo nagpatupad pa yan ng ng fishing ban, di ba, doon sa entire na yun. So okay lang naman yun kasi kung hindi ka naman susunod doon ay okay din lang kasi mahirap yun na I don't think naman dadaan sa time na huhulihin ng China yung mga Pilipino na nangingisda doon sa kinakamkam nilang area, di ba? Hindi naman siguro gagawin yun. But again, hindi mo rin mapitig ang utak ng mga Chinese kasi nga sila ibang mag-isip, no? Dominant kasi nga malaki silang country at marami silang mga pandigma. I think they are the number 1 or number 2 sa ngayon, no? Number 2 pa sila in terms of military asset. So kung makikidigma ay number 2 sila sa maraming asset na pandigma. So that's why matapang yung mga Chinese. Although, di ba? Sobra yung mga yung mga paliwanag nila na hindi tama, di ba? To the point nga na, di ba, meron ngayong iniimbestigahan na si Mayor Gao, di ba? Yung babae na si The Farm. Siya yung may-ari ng The Farm. Kasi wala na siyang sinabi kung sa farm po. Diba? Lahat ng buhay niya ay napunta sa farm. Diba? Pero hindi, nakatakbo siya ng mayor at nanalo siyang mayor. So I think, ako naman
sinasabi na totoo yung binibintang na spy siya ng China, but there is a possibility. Kasi yung China, lahat gagawin niya. In fact nga, ano yan eh, tinitingnan kung sino tumatakbong presidente ng mga bansa, tapos sinusuportahan nila yun pagka yun ay nakakiling sa kanila. But I don't know lang sa Amerika kung meron silang nakukuha doon na susuportahan. Kasi ang Amerika ay mahirap na i-persuade. Mahirap sila i-persuade na tulungan yung China because alam nyo naman ng Amerika ay mayamang bansa at number one sa in terms of military asset. Sila yung number one. At, mahirap na ibigay mo sa ibang country yung pagiging number one. Kasi nga, ano yun, ever since kasi sila yung number one sa military asset. Kaya I don't know kung kaya nila yun. But dito sa Pilipinas na medyo ano kasi ang mga tao dito, medyo corrupt, lalo na yung mga politiko. Hindi naman lahat, but majority ay ganun, ay pwede dito yung gawin. Ato nga pala no, kasi kumukuha kami ng, actually nabanggit ko na ito dun sa isang sa isang vlog ko na nilabas before na kumukuha kami ng firewall at isa doon sa nag-offer ng firewall ay si Huawei. Diba alam naman natin si Huawei ay famous na Chinese company na nag-umpisa sa mobile phone, no? Sa mga ganon, mobile phone. I think laptop, may mga ganon sila. Basta sa mga ganon, sa mga gadget. At sa Amerika nga, ay yung isang executive nila ay parang kinumpiskate at pinasara ng US because nga, according to them, ay parang ginagamit yung Huawei as spy sa US ng China. Ako din, naniniwala rin ako doon. Kahit sabihin mo, common sense lang ginagamit ko doon. Yung Huawei ay maaaring gamitin, even yung mobile phone, yung pag-gather ng data doon, maaaring magamit yun eh. That's why hindi ako masyadong nagtitiwala sa gamit ng, lalo na sa mga smartphone na gawang China kasi nga yun yung natin. Kasi yung grabe yung control kasi ng China kasi communist nga yung China. Yung government ang nagko-control sa mga tao at the same time sa mga negosyo, no? Kung bibili ka ng anything dun sa China ay walang OR. Walang OR. Kung ano lang yung invoice na inisyo sa'yo na papel, tapos lalagyan lang yan ng mark. Kasi yung mga Chinese, kahit nung pang mga ancient time, ay pag sila ay pumipirma sa nagpapagawa sila ng stampad na may logo nila, parang yun na yung signature ng mga Chinese. Tapos itatamp lang yun dun sa isang papel at okay na yun. Ganun din ang datingan pagdating sa official receipt. Actually wala sila yatang official receipt kasi wala pa. Sa tagal-tagal ko na nakikipag-transact sa mga Chinese, wala akong nakitang official receipt. And yet, grabe yung collection nila ng tax, no. Wala kang magagawa pagka nag-collect sila ng tax. Impact nga, kahit yung pinakamayaman nilang tao doon na may-ari ng Alibaba, si Jack Ma, di ba? Mayaman na siya pero nung nagsalita siya against kay Xi Jinping, parang nawala siya, no? Nawala siya sa
public. Hindi na siya parang nakapagsalita sa public. Wala talaga siya. Hindi ko na siya masyadong, unlike before, parang sobrang ano niya, sobrang ano, sikat. Ang dalas niyang nakikita, no. Pinalusot na lang natin yung ambulance. Nagmamadali siya pero nagbigay naman ako. Ambulance yun Ay alam naman natin kung anong right ng mga ambulance, ng mga fire truck, ganun. So mabalikan ko lang na yun, wala na si Jack Ma sa limelight, no, hindi na naririnig yung boses niya na yung nagsasalita. Unlike before, no, nung bago niya tinira si Xi Jinping, ay palagi mong naririnig si Jack Ma. Ganun kahirap sa China, no. Sobrang grabe yung hawak ng government sa mga tao nila. Sobra. Kaya hindi nakakapagtaka na si Jack Ma ay biglang nawala sa nawala siyang bigla sa media, no. Hindi na siya nakitang nagsasalita. In fact nga parang may rumors na lumabas na parang ikinulong yata siya, parang ganun yung pagkakarinig ko, no? Parang kinulong siya, kaya hindi na siya nakita. At possible na gawin niya ng Chinese, no? Kasi nga communist sila ang nasusunod. So kung doon pa lang sa mga tao nilang mayayaman ay nagagawa nila yon, how much more doon sa mga katulad ng laban dyan sa West Philippine Sea, no? So sila expected na pwedeng maging balasubas, di ba? Expected sila na mga maging balasubas talaga. Chinese naman ako, kaya lang I don't know, parang ayoko din na maging Chinese because of the stand ng government ng China with the West Philippine Sea. Pangit napakapangit, totoo lang. Para magkaganon. So actually late na ako umalis ng bahay, no. At eto 8:43 na, dito na ako sa paligunang papuntang Quirino Memorial Hospital. Hindi na muna ako magpapark sa malayo kasi kahapon nakita ko pwede namang magpark dun sa labas ng office namin. So itatry ko na lang muna doon magpark. Kasi sobrang gastos kasi, no. Sobrang gastos ng pamasahe. 40, 80, minsan 100. So itatry ko na i-park ito doon sa gilid lang. And tingnan natin kung wala namang manguhuli. Kasi ang tagal na nagtatrabaho doon. Binumpal kasi nila yung gilid. Tapos in preparation doon sa rainy season. So alam niyo naman yung government, no? Yung trabaho doon ay trabaho ngayon, bukas wala. Trabaho ngayon, bukas wala. Ganun yung style ng trabaho. Kaya nagtatagal yung mga project ng government. So in effect, tinatamaan yung katulad kong doon. In fact, yung opisina namin, yung harapan doon ay pinakbak nila ng gusto. So naging hindi na pakinabangan yung isang anong tawag dito? Hindi na pakinabangan yung isang gate doon. So walang gumagamit ng gate kasi nga walang doon, pinakbak nila. Pero mga siguro, mga 1/3 ng area ay okay naman na. So itatry ko kung doon na lang mag-park ngayon. Kung
hindi, ay ano, lilipat ako dun sa kabila. So hopefully nga ano fast track na yung construction sa kabila at comes February next year or March, yun yung target na makalipat kami doon. Mas maganda kasi doon sa area na yun, unang-una ay um, malapit siya doon sa highway. Number two, kung magko-commute ka ay malapit din lang. Number three, malaki yung parking unlike dito sa opisina namin ngayon. Number four, hindi masyadong dito kasi parang dito sa area namin parang ah, tingin ko lang parang galit yung barangay doon sa opisina namin because of, siguro hindi maganda yung yung relationship, no? Actually binibigyan naman daw nila ng pagkain before yung barangay, kaya lang parang dahil may ibang kumukuha at hindi nabibigyan lahat, nagkasubaan, parang ganun, nagkainggitan in short. So yung mga nanguhuli doon ay na mga barangay, hinuhuli yung mga nagdi-deliver sa amin, ay yun yung mga hindi nabibigyan, no. So kung ako kasi hindi ganun ang gagawin ko, na ipapadala ko sa mismong barangay, although bawal yun. Bawal talaga yun. Bawal yung magbibigay ka ng anything. Anything na of value, bawal magbigay sa any government official. Bawal yun. Ah, ano yun? Corruption. Diba? Or could be a possible start of corruption. Kasi nga, ang trabaho kasi nila dapat ay nagsiserve sa public. Hindi yung kasi swelduhan naman sila eh. Pinapasweldo rin naman sila. So dapat lang na hindi na sila humihingi ng anything sa mga tao. Dapat hindi na. Kaya lang, yan kasi ay kahit may batas pang ganyan dito sa Pilipinas, hindi naman yan ino-honor ng mga politician. Talagang anything na pwedeng pakinabangan at magkakaroon ng chance, kukuhanin talaga nila yan. So ganun dito sa Pilipinas, hindi na tayo dapat magtaka. Dito sa area na to, kung nyo ay dito sa particularly sa project to, walang masyadong parking yung mga bahay dito. So that's why yung mga tao ay naka-park yung mga sasakyan nila sa kalsada. So dito naman hindi masyadong mahigpit because secondary road lang to. Hindi naman to yung busy kasi unang-una hindi to dinadaanan ng mga kotse. Oo, hindi to dinadaanan ng mga kotse. So, ay, anak ng kamote. Sinara na naman nila yung area ng pasukan. My goodness. Ay, okay.
Anyway, ano na ako pa. Malapit na ako. Sana andun na ako sa opisina. Kaso inarangan na naman nila yung space doon. Hindi tayo makapwesto doon. Ito sana, main road kasi ito. Main road kasi ito. Ito yung dapat na hindi pinaparkingan ng kotse. Pero since nga wala dito masyadong parking. Yung mga sasakyan ay nakapark lang dun sa gilid ng daan. Actually, madalas ang ano dito, hulihan. Madalas yung hulihan dito sa area na to. Hinuhulihan. Kaya lang ito yung bawal na dapat gawin, yung double parking. Kasi lumiliit talaga yung kalsada. Pwede isang side lang, pwede naman. So magpapaalam na muna ako, no. At malapit na ako sa opisina. Kailangan ko rin maghanap ng parking temporarily. So yun lang muna. Thank you. Bye.